The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. People were bringing children to Jesus that he might touch them, but the disciples rebuked them. When Jesus saw this, he became indignant, and he said to them, "Let the children come to me. Do not prevent them, for the kingdom of God belongs to such these. Amen. I say to you, whoever does not accept the kingdom of God like a child will not enter it." Then he embraced the children and blessed them, placing his hands on them. My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating unang pagbasa na narinig sa araw na ito ay galing sa huling bahagi ng sulat ni Apostol Santiago. It came from the last part of the letter of Saint James. And it talks about the exhortation of the life of a Christian. Pangaral tungkol sa buhay ng isang Kristiyano ang nilalaman nito. At ito ay tungkol sa pananalangin. Buhay ng Kristiyano ang pananalangin. Sinabi ni Santiago, ang sino mang may tiisin, those who are suffering, manalangin. Pray. Ang mga nagagalak, those who are in good spirit, magpuri sa Diyos. Ang mga may sakit, sabi ni Santiago, ipatawag ang matatanda ng simbahan, ipanalangin sila at pahiran ng langis. May tiisin, masasaya, may sakit, ibig sabihin, lahat ng aspeto ng buhay ng isang Kristiyano, anuman ang pinagdadaanan at nararanasan, ang pangaral ni Santiago ay magdasal. Magdasal. Ang panalangin ay isang regalo ng Diyos sa tao. Prayer is a gift of God to man. Hindi po kabaliktaran. Kaya huwag mong isipin na yung pagsisimba mo, regalo mo sa Diyos. Yung pagdadasal mo, bigay mo sa Diyos. Hindi po. Hindi mo yan regalo sa Diyos. Hindi natin to regalo sa Diyos. Dahil kung tutuusin, hindi kailangan ng Diyos ang ating mga panalangin. Hindi niya kailangan yon. Tayo ang nangangailangan sa Diyos, kaya tayo nananalangin. Dahil ang ating panalangin ay paraan natin para makalapit sa Diyos. Paraan ng tao na lumapit sa Diyos. Kaya ito isang regalo ng Diyos. Dahil sa pamamagitan ng ating panalangin, tayo ay nakakahiling at nakakalapit sa Diyos. Malinaw? Yung pagsisimba mo, hindi yan utang na loob ng Diyos. Ikaw ang may kailangan yan. Tayo. Tingnan mo nga, pakinggan mo nga yung panalangin mo, lahat puro sa'yo. Paano naging regalo mo sa Diyos? Lahat tungkol sa'yo, lahat gusto mo. So, it's not your gift to God.
It's God's gift to us para ang tao makalapit sa Diyos. Kaya nga, sa ating ebanghelyo, nagalit si Jesus sa kanyang mga alagad dahil nakita niyang sinasaway o pinagsasalitaan nila ang mga taong naglalapit sa mga bata kay Jesus. Ang pangaral ni Jesus sa kanila, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ang nais sabihin ni Jesus, kahit ang mga hindi kabilang o mga mabababa ang tingin ng lipunan gaya ng mga bata ay pwedeng lumapit sa Kanya. Walang sino man ang pwedeng pumigil dahil si Jesus kailanman hindi namimili. Walang pwedeng pumigil sa tao na makalapit sa Diyos dahil kahit kailan si Jesus, ang Diyos, hindi namili. Kahit sino pwedeng lumapit. Ang mga malulungkot pwedeng lumapit. Ang masasaya, makakalapit. Ang nasasaktan, kahit ang may sakit o may kasalanan, lahat pwedeng makalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Mga kapatid, tandaan, ang panalangin ay regalo ng Diyos sa tao. Sa pamamagitan nito, nakakalapit at nakakahiling kahit sino. Ano man ang pinagdadaanan, ano man ang nararanasan, ang panalangin dapat hindi kalilimutan. Amen.